Magandang araw po. Ngayon ay tatalakayin natin ang aralin 4. Wika at kultura ilang mga Muslim sa Mindanao, particular sa section 4.1 na pinamagatang ang Maranao mula sa akda ni Victoria Juarez Padeva. Ang mga Maranao ay kilala bilang mga Muslim na naninirahan sa paligid ng lawa ng Lanao. Ito ang pangalawang pinakamalaking lawa sa Pilipinas. Noong una, tinawag ang lalawigan na Ranao, na nangangahulugang lawa. At ang mga naninirahan dito ay tinatawag na Maranao o Maranao. Ibig sabihin, ang mga taong naninirahan sa tabi ng lawa. Ayon kay Quezon Alonto sa kanyang akda noong 1974, may mga teorya kung paano nagsimula ang mga Maranao. Isa na rito ang kwentong epiko na Darangan, kung saan binanggit si Butuanon Kalinan, isang pinuno mula sa silangan. Ang isa pa ay nagsasabing may mga dayong dumating sa katimugang bahagi at napangasawa ang mga Iranon na orihinal na nakatira sa paligid ng lawa. Noong panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon, tinawag niya ang Lanao bilang maliit na bagyo ng timog dahil sa malamig nitong klima. Ngunit noong 1959, nahati ito sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ang lungsod ng Marawi ang naging punong lalawigan ng Lanao del Sur at dito matatagpuan ang karamihan sa mga Maranao. Bagamat may mga mangingisda, pangunahing hanap buhay pa rin ng mga Maranao ang pagsasaka. Mataba ang lupa sa Lanao at sagana sa bigas. Bukod pa rito, tanyag din sila sa mga prutas na marang at durian. Mga prutas na hindi basta-basta makikita sa ibang bahagi ng bansa. Pagdating sa kalakalan, kilala ang mga Maranao sa paggawa ng banig at malong. Ang mga malong ay may makukulay na disenyo at maraming gamit, damit, kumot at duyan at iba pa. Sa Tugaya, gumagawa rin sila ng mga gong, kulintang at lalagyan ng alahas na may disenyong okil na tunay na kaakit-akit. Sa kanilang lipunan, may tatlong uri ng tao. Una, ang malaybangsa o aristokrasya na binubuo ng mga sultan at dato. Ang pegawid o mga karaniwang tao gaya ng magsasaka at ang Bisaya na mga dating alipin. Bagamat nawawala na ang ikatlong uri, nananatili pa rin ang kamalayan sa pagkakaibang ito sa lipunan. Ang adat at taritib ay mga tradisyon at batas ng mga Maranao. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pag-aasawa. Pinapayagan ng lalaking mag-asawa ng higit sa isa, basta't may pahintulot ng unang asawa. Ang unang asawa ay itinuturing na leader ng mga asawang iba. Mahalaga rin para sa mga Maranao ang mga maratabat o amor proprio. Kapag nasaling ang dangal ng kanilang pamilya, handa silang ipagtanggol ito sa abot ng kanilang makakaya. Para sa kanila, ang karangalan ng angkan ay mas mahalaga paminsan sa buhay. Mayaman din ang kultura ng mga Maranao sa mga paniniwala ukol sa panaginip. Halimbawa, kung managinip ka ng kinagat ka ng pulang aso, ibig sabihin na ikakasal ka sa mayaman. Pero kung itim ang aso, alipin ang mapapangasawa mo. Mayroon ding paniniwala na kapag natanggal ang ngipin mo sa panaginip, mamamatay ang isa sa mga magulang mo. Sa araw-araw na gawain, marami rin silang mga pamahiin, katulad ng paniniwalang bawal kumanta ang dalaga habang nagluluto dahil baka mapangasawa niya ay matanda. Isa pa is kapag may pumasok na paru-paro sa silid, may darating na pera. At kapag nahulog ang damit mula sa pagkakasabit, may panauhing darating. May paniniwala rin sila sa mga senyales mula sa kalikasan. Kapag nawala ang imahe mo sa salamin,
mas mabuting huwag nang tumuloy. Kung saan saan ka man pupunta. Kapag naman namatay ang ilaw sa kasal, maaaring may masamang mangyari sa isa sa ikakasal. Sa kabuuan, ang mga Maranao ay may malalim at makulay na kultura. Sa kabila ng pagbabago sa panahon, patuloy nilang pinapahalagahan ang kanilang tradisyon, wika at paniniwala. Sila ay tunay na mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Yun lamang po at maraming salamat. Iba pang pamahiin ng mga Maranao ay yung kinagani, biyusop at lawandato, mangandapon. Ang mga Maranao ay naniniwala na may dalawang uri ng tao. Ito ang hindi nakikitang tao at nakikitang tao. Ang nakikitang tao ay ito yung mga ordinaryong tao, habang ang hindi nakikitang tao naman is ito yung mga tinatawag na Inikodowa, isang espiritu na may kapangyarihang pumasok sa katawan ng tao. So, ang Inikodowa ay hindi basta-basta pumapasok sa kahit sinong tao. Tanging ang tinatawag na pundarpaan ang maaaring pasukan nito. Ang pundarpaan ay isang espesyal na tao na nagsisilbing tagapamagitan sa mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Sa pamamagitan niya, nakakausap ng mga tao ang Inikodowa at nalalaman ang mga dapat gawin lalo na kung may sakit. Ang pagtawag nila sa Inikodowa para lumapit ay ginagawa nila sa pamamagitan ng pagsusuot ng dilaw na barong at tubo. Sila'y nagpapabango ng lana manot, isang katutubong pabango, kumakaway ng panyo sa bintana para tawagin ang espiritu. Kapag dumating na ang Inikodowa, nanginginig ang pundarpaan at nag-iiba ang kanyang kilos at boses, hudyat na ang espiritu ay nasa kanyang katawan na. Kapag nakapasok na ang Inikodowa, siya na ang nagsasalita gamit ang katawan ng pundarpaan. Nagpapakilala siya at tinatanggap ng mga tao bilang bisita. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring hilingin ng mga magulang ng may sakit na gamutin ang kanilang anak. Matapos suriin ng pundarpaan ng may sakit ay sasabihin niya ang dahilan ng sakit at kung ano ang dapat gawin sa may sakit. Ginagawa niya ito gamit ang bulong at haplos. Kung hindi, pinapayo niya ang iba't ibang ritual gaya ng pagkaalay ng pagkain, paggawa ng lamin, isang maliit na bahay para sa espiritu o pagligo at pagbulong ng mahiwagang salita. Ang sakit ay tinuturing na dulot ng espiritual na pagkambala, kaya't ang lunas ay espiritual din. Ang kasunod ay ang kapangangay sa tunog. Ang kapangangay sa tunog ay isang ritual ng mga Maranao na ginagawa para huminging tulong sa mga espiritu ng kalikasan na tinatawag na tunog. Karaniwang ginagawa ito ng mga magsasaka upang maprotektahan ang kanilang mga pananim laban sa peste, daga at magnanakaw. Kapag hindi isinagawa ang ritual na ito, pinaniniwalaan magkakasakit ang magsasaka o masisira ang kanyang tanim. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagkahanda ng manok at kaning dilaw ng magsasaka. Tatawag sila ng mga espiritu mula sa lawa, bundok, palay at kasama ng matandang may alam sa ritual. Kapag naramdaman na ng tagapagdasal na nandoon na ang mga espiritu, ilalagay na nila ang pagkain sa palayan. At pagkatapos, kakain na ang magsasaka at ang tawag ng espiritu bilang bahagi ng ritual. Ginagamit din nila ito sa mga magnanakaw ng kanilang tanim. Sino mang tao ang magnakaw ng kanilang tanim ay nagdaranas ng pagdumi ng dugo, tutubuan ng maraming pigsa at sakit sa balat na hindi maaaring magamot kung hindi hihinging kapatawaran ang magnanakaw sa may-ari ng tanim. Nagamit din nila ang tunong sa pagpatay ng kaaway, gamit ang tinatawag na pananggalan. Ang pananggalan ay gawa sa buhok ng isang kalamansi. Kapag naging aktibo ito, lilipad ito sa gabi parang bulalakaw para tamaan ng kaaway. Ngunit dapat walang makakita habang lumilipad ito. Dahil kung may nakakita, hindi na ito magiging epektibo.
Ang kasunod naman ay ang pamahiin tungkol sa kalikasan. Ang mga Meranao ay may mga pamahiin tungkol sa kalikasan na nagpapakita ng kanilang pananaw sa mundo at kalangitan. Ang mga Meranao ay naniniwala na ang araw ay isang taong nakasaykay sa isang karo na sinusubaybayan ng mga anghel upang ang mga tao ay bigyan ng ilaw sa daigdig sa araw-araw nilang paglalakbay. Ang buwan naman ay isang babaeng sumasakay din sa karo sa pagsusubaybay din ng mga anghel. Minsan daw sa kanyang paglalakbay ay bigla siyang susugurin ng leyon at gustong lunukin ito, kaya tayo nagkaroon ng eclipse. So, ang mga Meranao din ay hindi sila naniniwala na bilog o patag ang mundo. Ayon sa kanila, ang mundo ay may 7 palapag at sa ika-6 na palapag nakatira ang mga duwende. Ang mundo ay sinusuporta ng isang higanting tinatawag na lumbong. At kapag kumilos siya, nagkakaroon ng lindol. Para sa mga Meranao, ang mga bituin ay alahas ng isang magandang babae na tinangay ng malakas na hangin. Kaya kumikislap pa rin ito sa langit. Ang ulan ay tinuturing nilang tubig na ibinubuhos ng prinsesa mula sa kalangitan. Ang panghuli ay ang kahulugan ng mga pangyayari na gawa ng kalikasan. Ang mga Meranao ay naniniwala sa pamahiin na minana mula sa kanilang mga ninuno. Ang mga pangyayaring dulot ng kalikasan ay kadalasang binibigyan nila ng espiritual na kahulugan at ito ay nagpapakita ng matalim nilang koneksyon sa kanilang mga tradisyon at kultura. Naniniwala ang mga Meranao na kapag may lindol, ito ay isang senyalis ng mga kapinsalaan o digmaan. Halimbawa, bago sumapit ang ikalawang digmaan, nagkakaroon ng lindol. At iniisip nila na iyon ay tanda ng darating na digmaan. Ang kulog at kidlat ay ginagamit na sandata ng Diyos laban sa mga demonyo at masamang espiritu. Kapag may kulog, sinasabi ng mga Meranao ang mga katagang Hedu billahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim upang itaboy ang mga masamang espiritu. Naniniwala sila ang mga tao na natatamaan ng kulog ay may mga kasamang demonyo o espiritu. Ang malakas na ulan at baha ay pinapaliwanag bilang galit ng mga anghel at Diyos dahil sa masamang ginawa ng mga tao. Kaya't kung ang isang lugar ay binaha, sinasabi nilang ito ay isang uring parusa o pagpaparusa. Ang pinakapopular na pagsugpo ng mga masasamang loob ay ang kapangyarihan ng Quran. Ang Quran ay ginagamit upang magsumpa ng katotohanan sa mga korte sa Lanao. Ang mga saksi o may sala ay pinasusumpa sa Quran at naniniwala ang mga Meranao na kapag nagsinungaling sila, magkakaroon ng kapinsalan sa kanilang buhay at pamilya. Kaya't ang mga masasamang loob ay natatakot na gumawa ng masama dahil sa takot sa mga kaparusahan. Ang mga Magindanaon at ang kanilang kultura. Ang Maguindanao ay isang pangkat etniko sa Mindanao. Ang pangalang Maguindanao ay nagmula sa salitang mangingad, nakatira at Danau, lawa. Ayon sa kwento, ang pangalang Maguindanao ay nanggaling sa puok na mangingad tanong sa Danau o tumira tayo sa gilid ng lawa. Sila ay tinatawag na Maguindanaon na nangangahulugang mga tao sa binabahang katagan dahil sa kadalasang pagbaha sa Cotabato Valley. Ang kanilang pangunahing pagkain ay bigas at sago at sumusunod sila sa alintuntunin ng Islam sa pagkain. Sa mga espesyal na okasyon, kumakain sila ng putok, amig, dudul, inti, balabad at marami pang ibang pagkain. Ang tao sa Mindanao or ang mga Maguindanaon ay mga magsasaka na nagtatanim ng natatanging uri ng bigas na nagtatagal sa matubig o mabaha ang lugar. Ang kanilang bahay ay binubuo ng 2 o higit pang kwarto kung saan may malaking karapatan ang mga babae sa kanilang kultura. Ang mga lalaki ay gumagawa ng mga sining tulad ng ukit at iskultura.
habang ang mga babae naman ay naghahabi. Ang paggawa ng mga sandata at iba pang mga kagamitan ay hindi kasing laganap ng tulad ng dati. Ang mga Maguindanaon, lalo na ang mga nakatira sa liblib na pook, naniniwala sa mga di kapanipaniwala ang mga kapangyarihan, tulad ng mga alamat tungkol sa mga halimaw na kagaya ni Legacy, isang higante, at si Talabusaw na isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Mayroon din silang paniniwala sa mga espiritu na maaaring magdulot ng sakit o panganib, tulad ng mga tunong o hindi nakikitang espiritu at mga halimaw tulad ng mga mantiana. Ang wika ng mga Maguindanaon ay tinatawag na Maguindanao at marunong din sila magsalita ng Pilipino, Cebuano at Ingles.